Yun. Sa wakas, Friday na ulit. At as usual, susundo tayo sa mga batuta. Susundo tayo ngayong Friday. Huling sundo for this week. Kanina nagising ako ng tawag sa telepono, cellphone ko. Nasa gitna ako ng tulog ko kasi nga syempre galing ako sa work kagabi. Tapos gulat ako bandang mga 12:30 ng tanghali. May tumatawag sa cellphone ko. Tapos pagtingin ko, opisina ng school na pinapasukan ng mga bata. So kabado naman ako, sabi ko ano kayang nangyari. Usually kapag may halimbawa na sugatan, usually ganyan i-inform ka ng school or halimbawa may sakit or masama pakiramdam, sasabihin sa'yo na sunduin yung anak mo, usually ganun. So sabi ko bakit kaya, baka may nararamdaman na yung isa sa mga bata. Yun pala, kaya pala ako tinawagan, gawa ng ayun daw baunan nung ni Mav ay nalaglag daw at nabasag. So ang ending, wala siyang lunch, lunchtime na nun. Syempre di nataranta naman ako, akala ko na naginip lang ako. Kasi nahuli ako sa sa gitna ng kasarapan ng tulog ko. Pinaulit ko pa sa teacher, sabi ko ano po yung nasira, kasi hindi ko sabi ko ano yung na broken, kasi hindi ko naintindihan talaga sa unang sabi niya. Inulit niya, sabi niya yung glass container na bauna ng anak mo ay nabasag. So ibig sabihin walang makakain nga for lunch. Di sabi niya baka pwede punta ka dito at dalan mo siya ng ng pagkain. So yun, bigla akong bumalikwas. Tapos isip kami ni na mama, sabi ko anong ibibigay natin. Meron tirang kasi yung tinambaon niya yung parang siomai binili namin kahapon. Dahil merong tira para kina mama yun, dapat talaga sabi ni mama, yan na lang ang dalhin mo dun sa school para kay Mav nga. Ayun, tapos nilagyan ni mama ng konting kanin tsaka yung sausawan niya na toyo. Gustuhan na yun nun. Pagdating ko dun sa school, ngusong-nguso siya, parang siguro natatakot, baka mapagalitan kasi nabasag. Sabi ko, what happened? Sabi ko, that's okay, sige na, walis na ako. Tapos pinakain na siya ng teacher dun sa may office mismo, dun na siya pinakain. Kasi nahuli na siya, wala na siyang kasabay ng mga classmates niya kasi nga late na ako dumating. Kanina lang yun, 12:30. Kaya pag uwi ko sa bahay, hindi na ako nakatulog. Sabi ko, wag nang matulog kasi pag nakatulog ako, napasarap na naman. Tapos gigising na naman ng 2 o'clock. Kasi nga sundo ko usually ganito mga 2:30. Masisira lang na naman yung tulog ko. Hayaan na nga, mamaya na lang gabi bumawi sa tulog. Nandiyan na sila. Yun, lalagay ng gamit. Daddy, si Johan, sinira daw niya yung baunan niya. Yun nga, sabi niya, i-ask ko nga siya kasi kanina hindi ko na siya na-ask kasi hindi siya nasagot sa akin. Sabi? Tinawagan ako ni Miss Hazel. Ano sabi? Bakit nabasag yun, Nak? It broke by itself when I opened it. You just opened it and then basag na siya? Yeah. Hindi siya nalaglag? No. Paano nangyari doon? I think Into anong pieces, gano'ng kadami? puro crack siya, tapos may mga bubog na natanggal, natapon sa lunchbox. Imposible nagkaroon yun ng impact, siguro na ihagis mo or nalaglag siya na nasa loob mismo ng... Baka nasipa. Nasa loob mismo ng baunan. Kasi kahit uminit siya ng sobrang init, di naman nasisira yun Akin yan hanggang hindi. Pero yun nga, mali pala pagkapalagay niya mga bata, dapat hindi pinagbabaunan ng mga glass. Pwede na ako. Sabi ko sayang yung rubber, hindi kinip yung rubber, ibang rubber ng ibang rubber na ang gagamitin niya, pink. Hindi pala, green pala, green. Okay lang. Okay lang. Kaya mo na. Oo nga, hindi ko naisip kasi sabi sa akin ng teacher,
ano, itatapon ko na. Sabi ko, sige po, okay lang. Itatapon ko na ng buo, sabi niya. Sabi ko, okay lang kasi hindi ko naisip yung rubber. Aanhin pa nga ba yun? So, hindi mo alam kung bakit nagkaganon, nak? No. Ano nangyari doon? I just opened it and then it broke. Yeah. Okay, so ngayon, wala. Hindi ka talaga pa pwede pa pala magbaunan sa ganun. Plastic ka na lang. Because at snack it was perfectly fine. I put it outside in my cubby and then I went inside and then I brought it to lunch and then it was broken. Bakit nagkaganon? Or baka naman may nakalaglag nun. Yung cubby ba, may door ba yun? Wala, di ba? Wala. No. Baka may nakalaglag nun na classmate mo. May ka-share ka ba na cubby? Oo. Ha? May ka-share yan. May ka-share ka? Yeah, but the person doesn't do anything with my stuff. May nakalaglag nun. Imposible anak, mabasag yun eh. Kung naka-locker. Lalo pa may rubber siya. May rubber yung ilalim niya. Kahit mabagsak yun. Tapos matigas So naman when you yung opened it cracked? matigas naman yung cover No, it niya. was already cracked when I opened it. Di ba? Weird ano? How? As in, kita mo, alam mo yung windshield na nabasag? Yung puro guhit-guhit na ganyan na crack-crack yan, buong yan, crack lahat. Paikot. Nakita Pero, hindi, nakita ko pa mismo kasi binuksan sa akin ng ano, sabi ng teacher, do you wanna see it? Sabi ko, yes. Hindi pala safe din yung glass na baunan sa bata. All I had was the mangoes. Oh, yun, yung mangoes. Anong binigay mo? Siomay pa din, yung dapat kila mama. Hindi ko nga naintindihan, unang tawag sa akin, nagulat ako kasi sabi ko, baka may nangyari na naman. Tapos sabi niya, yung broken daw yung glass. Bigla naisip ko agad yung salamin niya. Sabi ko, baka broken na naman yung salamin. Kasi yung unang salamin niya, nasira ng kaklase niya. Tapos nitong pangalawa, napalitan na namin ng salamin, bagong prescription, bagong salamin. Naglaro ng volleyball yung magkuya, nawasak na naman. So yung ganto niya, yung isang ganto niya, pinix ko na, nakaglue na lang yung ganto. Hindi na niya pwedeng i-fold na ganun. Yung isang side pwede, pero yung isa wala na, fix na siya. Ay nako, kaya yun agad unang pumasok sa isip ko, sabi ko nako, broken na naman yung glass. Ay yung pala glass na baunan niya yung broken. Wala pa siyang makakain. Ang ganda ng init ngayon. Kaya nga, balbol tayo. Perfect mag-biking tsaka mag-laro-laro, no? So alam mo, assignment pa ako. Ayoko. Ito, pag nagbabas kami ni Kuya Kan, napakainit ako sa batok. Siyempre. Init talaga yun. Di ba last time hindi kami nag-catch ng 81? Kasi Nilakad nyo. Out of order. Kahit ako tatama rin akong... Kuya Carl, dead Ang out of order, may nakita kang isa na out of order? Hindi talaga, I mean like, wala talagang 81 westbound, none at all. Kung halimbawa i-click mo naman yung ibang route, halimbawa pinasakay ka ng ibang bus number na hindi yun yung plano natin. Pag kinlik mo yung route doon sa Google Maps, sa app, ipapakita naman sa iyo kung saan siya dadaan eh. So malalaman mo kung dadaan din siya dyan, di pwede nga. Kasi McLeod Trail yan eh, busy ano yan eh, malamang hindi lang isang linya ng bus ang dumadaan dyan. Maraming bus na dumadaan dyan. Pero from Southland Station, yun nga lang, hindi ko alam kung ano-anong bus. Pero pinakamagandang bus na take namin yung 106. 106 na kami lagi. Kasi ito, dyan nag-i-stop sa hotel na yan. Oo, pwede nga sana dyan. Kami. Kaya nga. Galing Southland Station din yun. Oo. Yun naman pala eh. Tapos, pag nakababa na si Kuya Kan, hindi na ako bababa. Doon ako bababa sa... Oo, doon sa ano na. Saan ba yan? Sa may Tim Hortons tapat? Oo, sa may gas station. Oo, sa gas station. Magalakad na ako. Doon ako. Kaya nga. It was sticky. Kasi nga, yung ibibigay niya on top, yung pa rin ang pinakamagandang i-select mo. Oo. Kung kasi anong last ibigay time, niya. Daddy, nakita namin 106. Eh sabi ko 81 ang plano namin. So next time yung 106. Ang 106 pala, sakto-sakto. Bye-bye. Mag-isa ka. Bye. Drop ko lang sila dito sa apartment. Bye. Ano? Ang saya pala mag-bus. Be bored. Oo. I want to play the drill. Exploring. Yun. Kaya sila nakakapag-bus kasi sinasabi ko, i-try nila nang masanay-sanay din kasi hindi sila nakaranas mag-bus eh. Nung dumating kami dito nung 2021, parang 1 month or
less than 2 months lang tayo na nag-bus, no? Papunta dun sa school mo dati nung wala pa kami sasakyan. Then after a while nga, bumili na nga kaagad kami ng bulok na sasakyan for the purpose na makapasok kami ng trabaho at may hatid namin at masundo yung mga bata sa school. Kasi necessity talaga eh. Kaya kahit bulok-bulok na sasakyan yun, una kong sasakyan dito, yung CRV, kumuha kami. Para nga doon, hindi naman para pumorma o para mag road trip nung mga time na yon, kasi talagang kailangan namin para sa work at saka sa mga bata. So ngayon may mga araw kasi na late sila, hindi silang magpinsan, si Carl at saka si Jeron, hindi sila makakasabay sa akin. Wala man sasakyan sa likod na. Hindi sila makakasabay sa akin sa pag-pick up kasi meron silang practice ng ano. Ako yun, may practice lang, pero si Kuya Carl next week pa. Next week. Kaya nga, for this next month. Last month. Oo, last month ng pasukan, palaging ganon. Palaging naiiwan yung dalawang high school, junior high. Kasi member nga sila ng band. Marami silang practice day kung saan nag-extend sila ng oras sa school. Ng ilang oras may practice nyo? 1 hour? 1 oras. So, 1 oras lang naman pala. So, nung first time na nag-practice si Jeron, hindi na rin nila maglakad. Dahil nga sobrang init na ngayon, sunog batok nila. Sunog talaga sila sa sobrang init. Kasi anong oras yun, yung umuwi kayo? Nauwi kami mga 4 o'clock na. Kaya nga 4 o'clock, napakalala ng init nun. 4, 5, yan ang mga pinakamaiinit ngayon sa mga time na to. Kaya nung next, sabi namin, ba't hindi kayo mag-bus? Sina Carl, ano sila yung buong pamilya nila naka transit pass. So for like parang $5 mahigit per month 1 to sawang sakay na yon, buses and trains. Kaya kahit mag-train at mag-bus ka araw-araw, kahit mag road trip ka, $5 yon, fixed na yon for that month. Si Jero naman, since siya ay 12 years old pa, siya ay libre. Kasi dito ang mga bata hanggang 12 years old ay libre pa naman sa transit, hindi sila pa nagbabayad. Pero yung regular rate parang sa mga adult, parang nasa mga $3 something, $3. And then yun naman, kahit mag-transfer ka ng bus, train, pwede, pero may oras lang din yun. Mali nga kami nung dumating kami dito. So inaral kagad namin yung paano gumamit ng transit, ano yung mga i-download na apps, paano mamamasahe. Ang hindi namin binasa or walang nakapagsabi sa amin na ang bata pala is libre. So yung mga unang buwan na nagbabas kami para i-drop at saka sunduin ang mga bata sa school, binabayaran namin kayo ng pamasahe araw-araw. At saka ang binabayaran nyo sa amin, adult pa. Adult rate pa. Hindi namin alam na ang bata pala mas mababa yung pamasahe. Sobrang wala, ganun talaga, bago. Wala nakapagsabi sa amin. Hindi rin naman namin nabasa. Nagbabayad kami. Hindi pala kailangan magbayad. Naksayahan pa kami ng pera. Madami pa yun. Ilang araw yun. Ilang buwan, higit 1 buwan yun na hindi lang 1 buwan yun na. Let's say, pinamamasahe namin kayo. $3 papasok sa umaga. $3 pa uwi. Times 5, 15. At hindi lang ikaw. Kayong dalawa ni Johan plus kami pa, yung naghahatid at sundo. So ang laki ng gastos namin noon. Hindi namin alam na hindi pala kailangan. Libre pala yung mga bata, pambihira nga naman. Yan napakaganda ng init. Kaya kami ay mamaya ayayakagin ko silang maglaro-laro, basketball or volleyball, tsaka mag-biking. Johan, sasama ka ha? Kasi hindi kita papayagan na stay sa bahay. Maglalaro tayo dito sa labas. Ganda ng init, sayang naman. 1 eternity later. Kinuha ko lang yung shades ko. Ang sakit sa mata ng araw. Ikot-ikot muna kami, napakaganda kasi ng weather. Kuya, palit tayo. Ang hirap mag-video. Buti na lang, abot na abot mo na yan. Kahit sobrang laki.
Dito, ang hirap humawak ng cellphone pag ganyan, ang hirap mag-video-video. Bagong ruta itong dinadaanan namin. Never pa kami nakalayo hanggang dito. Itong Southland Drive na to, pag dinire-diretso itong kalsada na to, pa-exit yan ng Deerfoot. Pero ang hindi ko sigurado is yung biking, itong pathway na to, kung pwedeng mag-bike hanggang doon sa dulo. Sige nak, tawid lang. Kung pwedeng mag-bike hanggang sa ibabaw ng Deerfoot Trail. Or kung may tunnel ba, hindi ko sigurado eh. So ngayon lang namin ma-check. Uy, may ano? May secret passage. Blackfoot na yan eh. Then paglagpas pa ng konti, Deerfoot na. Pansin ko dito, pagdating dito sa bandang dulo, ay ano na siya, meron na siyang guhit sa gitna. 2 lanes na yung lakaran at saka yung bikean. So ang mangyayari lang is tatawid doon, tapos yan kasing dulo na yan, ayan, yung daan na yan, sa kaliwa, Blackfoot Trail yan. Yung dulo na yun is papuntang Deerfoot. A few moments later. Ko na sa Google Map at diretso nga yung daan na yun pala sa Sue Higgins Park. So pero ngayon, yan, dito tayo sa Arcadia Park. Bumalik na lang muna kami sa bahay. Nang sabi ko, pupuntahan na lang namin yun ni Jeron, kami lang dalawa. Kasi mahirap pagkasama si Johan, tumatawid kasi sa sa mga highways. So hindi talaga pwede. And then pag na-check na namin yung Sue Higgins Park, meron pala doong bridge na tumatawid sa kabilang part ng southeast ng Calgary. Itatawid siya sa ilog. So parang napaka-cool lang nun, no? Parang ang sarap pag-bike doon. Kasi ko-connect siya doon sa isa pang park na sakop naman ng Riverbend. So may shortcut pala doon papuntang Riverbend. Ang lapit lang pala nun sa amin. Pag sa Glenmore ka kasi dumaan, malayo yon. Ilang kilometro yon yung Riverbend pagka sa Glenmore ka dumaan. Pero pag dito may shortcut pala. Dito muna tayo. Nakakita kami ng bagong hideout. Malapit dito sa high school ba to? High school, no? School. Ang galing, oh. Merong ganito. Maganda sana kung parang bonfire yung nasa gitna, no? No? At yung isa, hindi nagpapagutom. May baon. Anong baon mo? Mangga. Mangga. May baon mangga na frozen kanina? Talaga naman, oh. Di papagutom, oh. Gandang lugar. Ito ay opisina ng Eagles. Ayun, oh, tinan yung tawag doon eh. Nakalagay, Eagles Nest. Kasi yan ng Eagles eh. Ano ba Eagles? Parang yun eh. Organization. Non-government. Pero worldwide siya. Na-try niya yung downhill. Pataas! Yo, kaya. Hindi. Mahirap doon. Mahirap nga ta. Tapos tingin ko. Pababa, simple to. Nga, ng pataas, hindi ko alam. Kaya, kasi nasa malaking gear eh. Hindi ko change eh. Oh, kaya na to. Binas ko yung gear. Binaba ko yung gear. Kaya na. Try mo na. Nadia. Game. Hindi yan kaya. Kulang ka pa talaga sa exercise. Ibinaba ko na yung gear niya. Hindi na sobrang ganit niyan. Kaya mo na yan. Pinakamababa yung harap, pero hindi pinakamalubay yung likod mo. Road bike ginamit sa sa downhill eh. Downhill, uphill eh. Parang hindi bagay. Kuya, hindi bagay. Ang tagal na niyang hindi nagagamit yung yung roller skates niya. Ayan, parang hindi siya marunong. Mas magaling siya sa ice skating kaysa sa roller skates.